Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito, sa kanyang biyaya. Tayo po ay may pagkakataon na magbulay-bulay ng kanya pong mga salita. Salamat po sa Panginoon. Yan niyo po nawitan natin ng Panginoon kung alam niyo po yung awit. Sa buhay ko'y laging dalangin. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit niyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. Lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. Jesus, ito ang samo ko. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit niyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon na lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko, na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. Ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa umaga po na ito, Panginoon. Yan din po ang dalangin po namin sa oras po na ito, Panginoon, na makapanatili po kami sa kalooban po ninyo. Huwag kaming mawalay sa kalooban po ninyo.
habang humihirap, tumitindi yung mga sitwasyon, maraming mga lindol, maraming krisis. Ang krisis ay tumataas. Mainit sa iba't ibang mga lugar, may mga gera, may mga banta ng pag-uusig. Patuloy kami makapanatili po, Panginoon. Salamat po sa inyo. Samahan niyo po ang pag-aaralan yung mga salita. Tulungan niyo po kami. Buksan na yung mga puso't isipan. Aming mapangunawa. Salamat po sa inyo, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Handa natin po yung ating mga sarili sa salita ng Diyos. Dito po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Ito po ay tungkol sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Babasahin ko po. Sabi po dyan, verse 1. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Okay, so nagkaroon sila ng dilema doon dahil somebody preached na nakabalik na ang Panginoon, ang bawat isa sa kanila ay nag-aantay ng pagbabalik ng Panginoon. So parang nasayang yung kanila pong pag-aantay. Pero ang sabi dito ni Pablo, huwag kayong maniwala. Kahit sabihin pa nilang sinabi ito na Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. So it will not be an instant, it will be revealed unto all men. Magkakaroon ng tinatawag natin the falling away o yung pagre-rebelde. Sabi dito po sa English sa version po dito na nababasa ko, rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. So may pagdating ng isang tao, masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Okay, so bago bumalik ang Panginoon, makikita natin yung pag-appear ng mga bagay na ito. Sabi po dito sa verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Makakakita tayo ng isang tao na magkiklaim ng supremacy sa lahat ng relihiyon at sa lahat ng sinasamba ng mga tao. Magiging dahilan ito ng pag-uusig at maging sa atin po ng mga mananampalataya. At itataas ang sarili sa mga ito, sabi po, sa lahat ng mga ito. At makikita natin po dyan na uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. At ngayon panahon natin ay wala pa yung templo. They're starting to build the third temple, at kaya yung pagtatayo ng huling templo ay magiging hudyat na lalo pang nagiging malapit yung mga araw po na ito dahil dito sa sinabi po dito na uupo siya sa loob ng templo. Ibig sabihin, bago bumalik ang Panginoon, may tatayo ulit yung templo po. Punta po tayo sa Daniel chapter 7 verse 19. Daniel chapter 7 verse 19. Verse 15 po ako magsisimula. Nabagabag ako sa aking nakita, kaya lumapit ako sa isang nakatayo roon at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng nakita kong iyon. Verse 17, sinabi niya, ang apat na hayop ay nangungulugan ng apat na haring maghahari sa mundo. Apat na hari po. So, very particular po dito sa salita ng Diyos.
na merong 4 na tao na magkakaroon ng paghahari. Pero ang mga banal ng kataas-taasan Diyos ang siyang binigyan ng kapangyarihang maghari magpakailanman. So, after nung 4 na yon ng kaharian po na yon, bibigyan daw yung mga banal. Then after that 4 kingdom, darating yung kingdom na nasisira doon sa kaharian na tinatag ng mga tao dito sa mundo po. At maghahari tayong kasama ng Panginoon magpakailanman. Verse 19, tinatanong ko pa kung ano ang ibig sabihin ng ika-4 na hayop na ibang-iba sa 3. Nakakatakot itong tignan at ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso. Sinasakmal niya at niluluray ang kanyang mga biktima at kung may matitira ay kanyang tinatapak-tapakan. Makikita natin po kung gaano ka-destructive itong ika-4 na nakaharian na darating. Na pagka meron itong nababangga, talagang winawasak niya, pinapatay niya. At walang natitira. Verse 20, sabi yan, tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng 10 sungay na ika-4 na hayop at ang isa pang sungay na tumubo na nagtanggal sa 3 sungay. Nakita natin na merong isang sungay, merong isang significant na sungay na napansin ni Daniel in his vision na merong isa na nag-uproot sa 3. At makikita natin ang sungay na ito, yung maliit daw po na yon, ay may mata at may bibig na nagyayabang at kung titignan ay mas makapangyarihan siya kaysa sa ibang sungay. Nakita ko ang sungay na ito ay nakikipaglaban sa mga banal ng Diyos at nanalo siya. Makikita po natin dito na sa pag-appear ng sungay na yon, meron siyang mga kalaban na ang tawag ay mga banal ng Diyos. Kaya pinaghahanda tayo ng salita ng Diyos na humarap sa isang napakatinding sitwasyon. Napakatinding pangyayari na that God will allow the wicked men na pumatay sa kanya pong mga pinabanal. Makikita daw sa inyo, nakita ko ang sungay na iyon ay nakikipaglaban sa mga banal ng Diyos. We will be here in this tribulation. Hindi tayo mararapture po. We will be here in this tribulation. Sabi po dito, at nanalo siya. Sa verse 22, pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailanman, the Ancient of Days. No? Pagkatapos nanalo nung sungay, verse 22 po, dumating yung nabubuhay magpakailanman, ang kataas-taasan Diyos, at humatol panig sa kanyang mga banal, at dumating ng panahon ng paghahari ng mga banal. Tama yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi po ng Apostol Pablo, nais ko pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, matulad sa Kanya, sa kamatayan niya, sa ganoon ako'y mabubuhay maguli, hari nawa. Nakikita natin yung pattern, nakasama dun yung maranasan yung kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makilala ang Panginoon, no, being saved, maranasan yung kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, to live, no, a new life, matulad sa Kanya, sa kamatayan niya, makaranas ng pag-uusig, sa ganoon, ako'y mabubuhay maguli, hari nawa, sabi niya. Kita natin yung pattern, there's no resurrection if there's no death. Verse 23, narito ang kanyang paliwanag sa akin, ang ika-4 na hayop ay ika-4 na kaharian dito sa mundo, nakakaiba kaysa sa ibang kaharian. Lulusubin ito at wawasakin ng buong mundo. Ang 10 sungay ay 10 hari na maghahari sa kahariang iyon. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa sa kanila at ibabagsak niya ang 3 hari. So magkakaroon ng gera within his kingdom at
tataas itong isa po. Verse 25, magsasalita siya laban sa kataas-taasan Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Napakaliwanag po dito na He will persecute, no, God's holy people. Sisikapin niyang baguhin yung mga pista at kautusan. No? So makikita natin po na magiging very law. Ipapasakop sa kanya mga banal ng Diyos sa loob ng 3.5 taon. Then 26, pero hahatulan siya, kukunin ang kapangyarihan niya, lilipulin ng lubos, at pagkatapos ay ibibigay sa mga banal na mga mamamayan ng kataas-taasan Diyos ang pamamahala at kapangyarihan sa mga kaharian sa buong mundo, kaya maghahari sila magpakailanman, at ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. Revelation chapter 20. Dito po sa Revelation chapter 20, babalik po tayo sa Daniel mamaya. Revelation chapter 20 verse 4. Kailangan maging handa po tayo dahil higit sa krisis, higit doon sa mga bagyo at paglilindol, may isa pang nakakatakot pero the church will be ready for the greatest act of showing His love for His Savior. Not only living for Jesus, but dying for Jesus. Revelation chapter 20 verse 4, sabi dito, may nakita akong mga trono. So dito makikita natin po ay saw thrones. Hindi lang nag-iisang trono. Pero prior to that verse, sabi po ito, tingnan natin po sa verse 2, dinakip niya ang dragon at ang ahas noong unang panahon, tinatawag na Diablo o Satanas, at saka ginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga ahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandayan ng tao sa loob sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Okay? No? Itinago si Satanas yung kanilang paghahari. Then nakakita siya ng mga trono. Nakita ko roon ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa mga imahe nito. Ibig sabihin, nandito pa tayo. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak na to sa noo o sa kanilang kamay. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Daniel chapter 11 verse 31 po, 31. Daniel chapter 11 verse 31. Sabi po dito, uutusan ng hari ng Hilaga ang kanyang mga sundalo na lapastanganin ang templong napapalibutan ng pader. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Ito po yung tinutukoy ng Panginoong Hesus na pagka nakita ninyo ito sa loob ng templo, tumakbo na kayo, wag na kayong bumalik, wag na kayong lumingon. At ang sabi ng Panginoon, ipanalangin ninyo dahil nakakaawa ang mga buntis at nagpapasuso. Ipanalangin natin na hindi ito dumating ng taglamig dahil magiging hudyat ito para iwanan ng mga tao po yung pagsamba doon sa templo. Bakit? It will magkakaroon ng matinding blasphemy sa loob ng templo. At alam natin kung ano yung mangyayari. Itatalaga nitong Antichrist yung kanyang sarili bilang Diyos. Kaya yung mga tao na nakakaalam, they will know. Ito na yun. Ito na yung tao na yun po. Verse 32, sabi po dito, aakyatin niya sa pamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. Pero dito makikita natin, pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay at tapat sa Diyos. Pasensya ka na, Antichrist.
merong lalaban sa iyo, merong mga tatayo sa katotohanan. Ang mga taong nakakaunawa, verse 33 po ako, ng katotohanan ay magtuturo sa maraming tao, pero uusigin sila sa loob ng ilang araw. Ang ilan sa kanila ay papatayin sa pamagitan ng espada, o susunugin ng ilan, dito makikita natin, ang ilan sa kanila ay papatayin sa pamagitan ng espada, o susunugin, at ang ilan ay bibihagin o kukunin ang kanilang mga ari-arian. Sa panahon na inuusig sila, iilan lang ang tutulong sa kanila, pero maraming hindi tapat ang sasama sa kanila. At makikita natin kung bakit hahayaan ito ng Panginoon. Verse 35, uusigin ang ilang nakakaunawa ng katotohanan, upang maging dalisay at malinis ang kanilang mga buhay hanggang sa dumating ang katapusan na darating sa takdang panahon. Praise God. Yung pag-uusig na to ay magpapadalisay sa church. It will separate yung mga tao po na nakikisama po sa church. Second Thessalonians chapter 2. Sabi po dito, ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya lahat ng uri ng pandaraya. Sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagaan ng katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkakalinlang. Kung hindi nyo gustong tanggapin yung kaligtasan ng Panginoon, God will send a deceiving spirit para dun sa mga tao. Hahayaan ng Panginoon na kumilos ang kaaway para i-separate sa church yung mga taong nakikisama sa church. And they will be enticed doon sa salita na sasabihin nitong tao na ito para kunin sa church kung sino yung mga hindi mananampalataya. Magkakaroon ng separation. Sa huling panahon po natin ngayon, patuloy natin pong yakapin kung ano yung kabanalan na itinuro sa atin. Manatili tayo dun sa pagkatawag natin. Discipling people. Teaching people how to obey God. Huwag tayong makisama dun sa nabubuong panlalamig. Sabi ng Panginoon, tataas yung kasamaan, lalawak ang kasamaan na magiging dahilan ng panlalamig ng mga tao. Sa huling panahon na ito po, unti-unti kumikilos na po ang kapangyarihan ng tao na ito, sabi nung sa Thessalonica. Unti-unti na po. Bigyan niyo pa po ako na isa pa pong verse bago po tayo manalangin. Revelation 13, verse 5. Hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa Kanya at maghari sa loob ng 42 na buwan. 3.5 years. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man linlangin ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Nung kaya pinagpe-pray natin pagka humahayo po tayo, di ba po? Isulat niyo po ito. Kasi niniwala tayo po, alam na ng Panginoon kung sino yung maliligtas. Kung sino yung maninindigan, kung sino yung tatayo. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyo mabuti ang mga bagay nito. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin.
At ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Verse 10, kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangan maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon ng salita niya, these prophecies, we need to be ready para tayo ay tumayo. Ang problema, si David, narinig ko sa isang pastor, kay Pastor, pangalan namin, pamangkin ni Mami Ib, Rico. Si David, hindi daw umubra kay David po yung sibat. No, nakakaiwas siya sa sibat. Kaya sibat, Shiba ang pinadala para usigin siya. Siguro makakapanindigan tayo pagkadating ng sibat at espada. Pero nakakalungkot pagka tayo minsan sa mga tukso ng kaaway, hindi tayo nagiging matiisin. Kinakailangan dumating na tayo po sa maturity, lalo po sa mga kabataan katulad ko po. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of the saints. Sabi dito po sa English. If anyone is to be killed with the sword he will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of the saints. Hindi na lang tibay sa pag-iikapo o pagbibigay o pag-aayuno o pananalangin, may nire-require na klase ng endurance. At dito na po ako magtatapos. Sorry po, mag-extend po ako ng mga 2 minuto. Sa Thessalonians chapter 1, verse 3 to 5, mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalataya nyo. Ngayon ang panahon, hindi na uso ang mag-backslide. Sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig, nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ng hatol ng Diyos dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patotoo na karapat dapat nga kayong mapabilang dito. Makikita natin po dito na all this evidence that God's judgment is right, and as a result, you will be counted worthy of God's kingdom. Hindi tayo karapat-dapat nung tinawag tayo ng Panginoon. But as we go on our ministry, on our relationship with Jesus, unti-unti ginagawa tayong karapat-dapat na tawaging mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Kasi tayo nagsisunod sa Kanya pong kalooban. Tulungan tayo ng Panginoon manatili. Tulungan tayo manatili. Lucas chapter 17 verse 1, sabi po doon, hindi maiiwasan ang mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng mga tao. Sa uling panahon na ito po, kahit saan ka bumaling, pwede kang magsugal, pwede kang makakita ng bastos, pwede kang magkaroon ng karelasyon na hindi maganda, pwede kang makapanlamig, pwede kang mamasyal ng mamasyal at hindi ka mauubusan ng lugar na pwede mong puntahan. Huwag ka lang makarating sa church. Hindi ka mauubusan ng mga experience na pwede mong mapuntahan, makapag-abroad, makakain ito, makapunta doon, maranasan ito, makapagbakasyon dyan. Hindi ka mauubusan ng dahilan para makalayo sa Panginoon. Pero kung titignan mo yung salita ng Diyos, hindi ka rin mauubusan ng dahilan para wag iwanan yung iyong ministeryo. Hindi ka rin mauubusan ng dahilan. Dahil pagka nakita mo na ang Panginoong Jesus, He died for us. Sa ganoon, mabubuhay tayo para sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita.
Patuloy niyo pong ihanda ang inyong pong mga anak. Patuloy niyo po kaming palakasin. Patuloy niyo kaming patibayin. Sa uling panahon na ito, magkaroon kami ng unity in the Spirit. Lalo kami, Panginoon. This is a call for patient endurance and faithfulness on the part of the saints. Sabi ng Roma, yung mga paghihirap, patience produce perseverance. Trials produce patience. Patience produce perseverance. And perseverance produce character. Tulungan niyo po kaming manatili. Tulungan niyo kaming manatili. Salamat po sa umaga po na ito. Samahan niyo po ang inyong pong mga lingkod na papasok sa trabaho. Ingatan niyo po sila. Malakas ang ulan dito po sa Taiwan. Malakas ang may mga mainit, maulan sa Pilipinas. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Mga kapatid namin sa iba't ibang lugar pa po, Panginoon. Dumaranas sa paghirap at uusig, kayo po magpalakas po sa kanila. Kayo magpo-provide ng kanilang pangangailangan. Lord, dandalain po namin sa uling panahon na ito. Make us active, make us busy, Panginoon, sa kaharian po ninyo. At tuloy namin, Panginoon, ibigay ang aming po mga sarili. Sa aming mga paghihirap sa katawan, mapunan namin, Panginoon, yung kakulangan, Panginoon. Yung iba pa ang kailangan tapusin bago kayo bumalik, Panginoon. Salamat po sa inyo. Masumpungan nyo kaming gumagawa sa inyong pong kaharian, sa inyong pagbabalik. At marinig namin yung sinasabi nyo, well done, good and faithful servant. Hayaan nyo magtapat kami sa lahat ng mga pagkakataon. Pinagkatiwalaan nyo kami. Pagtapatan namin yung mga tao na pinagkatiwalaan nyo sa amin. Pagtapatan namin yung ministeryo yung binigay nyo po sa amin, Panginoon. Pagtapatan namin, Panginoon, yung amin pong pagkatawag. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Ingatan po kayo ng Panginoon at samahan ngayong umaga. God bless po. Praise God.